God is good. All the time. Praise God. Balik po natin ang papuri sa ating naging Diyos. Amen. Lord, salamat sa ating Panginoon dahil nagpapagamit po ang kanyang mga anak. Amen. At iba po kung willing po tayo na magpagamit sa gawain ng Panginoon Timor na tayo po ay gagamitin ng ating dakilang Diyos. Ano God's people say, praise the Lord. Palakpakan po natin minsan sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tumayo muna tayo dahil wala po tayong ibang maibibigay na pinaka-the best na handog mga kapatid kundi ang ating matatapat na pagpupuri. One more time, let us worship the Lord. Salamat po kami, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang ikaw, Panginoon, ay aming parangalan, itaas ang iyong dakilang pangalan. Wala nang ibang pangalan na higit pa sa iyong pangalan, sapagkat sa pamamagitan ng iyong pangalan, lahat ng tuhod po ay luluhod at lahat ng dila magpapahiyak na ikaw na ang Panginoon at Hari ng mga hari. Kaya ikaw ang Diyos na kagalang-galang, kaya dapat ikaw ay aming parangalan, Panginoon, dahil kami ay iyong nilalang. Kami po ay iyong nilikha sa dahilan upang sumamba sa iyo at magpuri sa iyong dakilang pangalan. Kaya tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming mga alay. At samantalang kami po ay patuloy na makikinig na mensahe, Panginoon, bigyan niyo po ng karagdagang kaalaman ang iyong abang lingkod at buksan niyo po ang bawat puso ng iyong mga anak na kami po ay makatanggap ng panibagong kalakasan at enlightenment, Panginoon, na amin pong lubusang maunawaan ang iyong plano at layunin para sa aming buhay. Salamat po sa inyong pagmumuna. Ito po ang aming samot dalangin in the name of Jesus. One more time. Hallelujah. Makakaupo na po ang lahat, mga kapatid. Today, think about how far and how rich we are. Wow! Hallelujah! Everybody say praise the Lord. Amen. Para atang mahina, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Mag-isip po tayo ngayong umaga, mga kapatid, kung gaano po kayaman ang mga anak ng Diyos. Meron po akong ibibigay sa inyo na apat na dahilan. Harinawa, makumbinsi kayo, pero mapapakinggan po natin mula sa salita ng Diyos kung bakit ang mga anak ng Diyos ay napakayaman. Amen. Palagpagan natin siya. Nakikinig po ba ang lahat? Amen. Unang dahilan, your time is gold. Sabihin po natin, our time is gold. Wow. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Amen. Yung ating oras ay ginto. Ngayon, mga kapatid, ano ang sinasabi ng Galatians chapter 6, verse 7 and 8 para makumbinsi po tayo na ang ginugol po natin na panahon para sa Panginoon ay ito. Everybody say amen. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa Galatians chapter 6, verse 7, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Huwag padaya. Ang Diyos hindi na mabibiro.
sapagkat anuman ang inihasik ng tao, ay siya namang kanyang aanihin. Sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay nag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Sa makatuwid, mga kapatid, ang ating pong inilaan, ibinigay o ginugol na oras para sa ating Panginoon, higit pa po kaysa ginto. Bakit? Sapagkat ang ginto ay pansamantala. Ngunit ang oras o panahon na ibinigay po natin sa ating Panginoon, ito po ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Medyo mahina ata ang response. Amen. Hallelujah. Sinabi ng banal na kasulatan, ang naghahasik sa kanyang sarili ay nag-aani ng kasiraan. Sa mga tuwid, mga kapatid, anumang mga bagay na ating ginagawa na hindi po ayon o hindi po para sa Panginoon, para sa kapakanan ng ating sarili, para sa kapakanan ng lamang ito, ang lahat ng iyon ay pansamantala. Hindi po yan, mga kapatid, forever. Ngayon, bakit kung tayo po ay maglalaan, gugugulin po natin ang oras para sa Panginoon? Ito po ay nagtutulog ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 1, verse 24 and 25, ang sabi po ron, for all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower falleth away. But the word of the Lord, everybody say, but the word of the Lord endureth forever. Kaya nga po sinabi sa Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Dahil ang salita ng Diyos, ito po'y walang hanggan. Ito po'y namamalagi magpakailanman. Kaya kung tayo'y maglaan ng panahon, oras gugugulin po natin alang-alang sa Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay pinangakuan ng Panginoon na tayo ay kanyang kakasamahin sa buhay na walang hanggan. Kaya ang oras mo kapag nagbigay ka sa Panginoon, higit pa kay sa ginto. Walang palakpak para sa Panginoon. Kaya minsan, mga kapatid, hindi po excited. Pag hindi po na-enlighten ang ating kaisipan, hindi po natin naunawaan ng mabuti ang salita ng Panginoon, parang pangkaraniwan lang at parang walang halaga, at para bang mas mahalaga pa ang outing, mas mahalaga pa kung saan magliliwaliw, kung saan mas mahalaga pa kung saan tayo paroroon. Mga kapatid, pero nalaman po natin ang katotohanan ngayon kapag ka ang oras po natin ay ibinigay po natin sa ating Panginoon. Ito lamang, mga kapatid, ang masasabi po natin forever. Bakit? Ang lahat ng laman ay gaya ng damo. At ang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nanlahalanta. Dahil po ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. Ano ba ang pagkain kinakain natin kapag tayo po, mga kapatid, ay nasa bahay ng ating Panginoon? Ano ba ang pagkain kinakain po natin kapag nakikinig po tayo sa mga salita ng Diyos? Ang pagkain ito ay pagkain walang hanggan. Pagkain ng ating kaluluwa upang ito ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Everybody say praise the Lord. Kaya, mga kapatid, kumbinsido na po ba tayo kapag naglaan tayo ng panahon sa Panginoon, masigit pa sa financial ito? Amen. Amen.
Dahil lagi po ito useless, hindi ito po masasayang. Bigyan ko kayo ng schedule. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. For as much as you know that your labor is not in vain and so just imagine, mananatili ito magpakailanman hanggang sa kanyang kaharian, mga kapatid. I-acknowledge ng Panginoon. Pagka, kumbaga sa mayroong graduation, mga kapatid. Mayroong graduation, mga kapatid. Pararangalan ang sinumang nagtapos, ang sinumang naging excellent. Hallelujah. Kapag ang ating gawain para sa Panginoon ay pinagbuti po natin, tatanggapin po natin, mga kapatid, ang parangal ng Panginoon. Palakpakan po natin. At sabi niya, hindi walang kabuluhan ang iyong pagpapagal. Akala ba natin, mga kapatid, kapag may gawain, higit yan sa ginto? Kasi bakit? Kasi ang ginto kasi nasisira ang pansamantalayan. Pero ang salita ng Diyos, yan ang pagkain ng ating kaluluwa. Kaya hindi tayo, mga kapatid, mabubuhay kung hindi tayo kumain. Kaya ang ating kaluluwa ay hindi rin mabubuhay, mga kapatid, at hindi rin tayo magmamana ng walang hanggan kung hindi po natin bigyan ng pagpapahalaga ang kanyang mga salita, sapagkat ang mga salita ng Diyos, ito po, mga kapatid, ang nagbibigay po sa atin ng kaalaman at karunungan para tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya, last, para patunayan ko po sa inyo, mga kapatid, your time is gold. Kaya, ang yaman pala ng anak ng Diyos. Pinag-usapan po natin yung mga anak ng Diyos. Hindi po tayo, mga kapatid, kawawa. Did you hear me? Amen. Hindi po. Kasi ito ang mga basis natin. Ano ang sinasabi sa John? Sa John, meron sinabi po, mga kapatid, si Apostle Paul, si St. John, ang sabi niya po, sa John chapter 6 verse 27, magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na wala hanggan. Everybody say Amen. 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 Kaya yan pagkakamali ng karamihan na halos ibinigay nila ang lahat ng panahon nila sa pagpapahalaga ng mga pagkain na papanis, bukas makalawa, wala na. Pero ang tumatagal sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit ang ating oras, panahon na ibigay po natin o inilaan po natin alang-alang sa ating Panginoon, hindi pa kaysa ginto. Amen. Talapagan natin. Kaya ma-inspire ka tayo. Kaya ko baga minidetect ang mga bagay na ito kasi ang malimit na paalaala yung sa Hebrews chapter 10 verse 25 na ang sabi doon, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more the day approaching. Yan ang encouragement. Pero mas malupit ang encouragement ngayon, mga kapatid. Bakit? Hindi pa pala sa ginto kapag binigay ng oras para sa Panginoon. Kalimitan kasi huwag mong pababayaan ang pagtitipon. Gaya ng ugali ng iba. Ito ang pangkaraniwan. Kundi mga aralan kayo. Pero ngayon ginto sino ba naman ang hindi magkaka-interest kapag ginto ng pag-usapan? Kaya nga kanina parang nababanggit mayroong ginto na naman.
Everybody say praise the Lord. Pero dapat nating isa-isip mga kapatid. Yung pambungad ko kanina, ang sabi ko, today, think about how far and how rich you are. Ngayon, una pa lamang na dahilan niya, kuminsido ba kayo na mayaman kayo mga kapatid? Amen. Kasi nagbigay kayo ng panahon, nagbigay kayo ng oras, mayaman kayo, maglaway sila. Hallelujah. Di ba nakaka-encourage na hindi pala pangkaraniwan itong ginagawa natin? Akala natin mga kapatid, pagkalinggo, punta dito, magpalakpag, magpuri, pagkatapos kain na naman, pagkatapos, gano'n lang. Ang iba naman, mga kapatid, parang wala lang, parang kampante, okay lang. Ang iba naman, sabi niya, lubong bunyag, kasal. Makarating. So, pero, ito'y mind opener para sa bawat isa sa atin. Na, pagka binigyan natin ng oras para sa Panginoon, pag sinabi natin para sa Panginoon, hindi po yan walang kabuluhan. Pero pag ang oras natin naubos sa anumang mga bagay, walang kabuluhan yan. Dahil sabi nga, lahat ng bagay sa mundo ay temporary, pansamantala. Kaya pag hindi natin binigyan ng pagpapahalaga ang ating kaluluwa, ang panahon natin para sa ating Panginoon, mga kapatid, mapabilang tayo sa pansamantala. Kaya ano ang sabi ng banal na kasulatan? Ano ika? Ano? Sabi sa John, chapter 6, verse 27, magsigawa kayo. Hindi dahil sa pagkain na papanis, pero ang lahat, halos karamihan, ito talaga dito nakafocus. Dito nakafocus mga kapatid, hindi naman sabihin natin na hindi na tayo magsigawa, hindi na tayo maghanap buhay. Kailangan yun. Pero huwag nating kalilimutan ang mas lalong mahalaga. Amen? Amen. Bakit? Ang pagkain namamalagi, ang pagkain hindi na mapapanis at hanggang sa buhay na walang hanggan. Palagpakan natin ang Panginoon. Sa palak na tekna na si Brother Marcelo bilang anak ng Diyos ay natakayanan. Hindi wag lang natin masyadong lakasan. Amen? Kasi ilan lang tayo mga kapatid. Pagkatapos, hindi pa tayo ma-inspire, hindi pa tayo palalakasin mga kapatid, hindi pa tayo bibigyan ng aral na kung saan maka-encourage sa atin, bubukas ang ating pagkunawa. Kaya, number 2, kung bakit ang anak ng Diyos ay napakayaman. Your health is wealth. Palakpakan natin ang Panginoon. Ako'y naniniwala mga kapatid na tayo na naririto, tayo na nakadalo, tayo na nakarating sa bahay ng Panginoon, malulusog. Tama? Dahil kung naka-bedridden kayo mga kapatid, kung may sakit kayo, wala kayo rito. Kaya iyan ang isang katibayan at patunay na ang mga anak ng Diyos malulusog dahil narito sa bahay ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Your health is wealth. Iyong kalusugan
kayamanan niya. Amen? Amen. Praise God. Pag ikaw, mga kapatid, nakakakain ng gulay, hindi lang gulay ang nakakain mo, mayaman ka. Amen. Meron akong babasahin sa inyo, mga kapatid. Ha? Meron isang tao bilang patunay, mga kapatid, para ma-encourage naman ang nakadalo, ang narito, ang nagbigay ng oras at panahon para sa Panginoon. Subukan ko nga mag-cellphone kasi ang mga pastor lahat sa cellphone na nakadepende at saka gano'n. Eh di testingan ko rin subukan ko rin. Eto mga kapatid. Si John Rockefeller. Everybody say it, praise the Lord. Sino ba ito si John Rockefeller? Para makumbinsi tayo, mga kapatid, na ang mga nagbigay ng oras at panahon, ang mga anak ng Diyos na nakarating sa bahay ng Panginoon, ay malulusog. At kung ikaw ay malusog, napakayaman mo. Bakit? Ito, mga kapatid, ang magsisilbing inspirasyon natin. Ito, si John Rockefeller. Siya po ang kauna-unahang naging billionaire. Siya po ang naging napakayaman sa US, mga kapatid. Sa edad lang ng 25 years old, mayroon na siyang milyones na nahawak. To make the story short, nagkaroon siya ng kumpanya. Marami, grabe, billions of money. Pero at the age, pagdating niya ng mga kapatid ng 53 years old, ang kumpanya niya, ang pera niya, halos di mabilang, napakarami. Kasi talagang grabe ang grasya na dumating sa kanya. Dumating ang araw, nagkasakit si John Rockefeller. Na at the age of 53, mga kapatid, nagpasulit siya sa doktor. Nagkaroon siya ng malalang sakit. At tinaningan siya ng 1 year na lamang. Ngayon, alam niyo kung bakit? Health is wealth. Itong nasubod ng yaman ng tao. Alam niyo po kung ano ang pwede niya lang makain? So, at saka cracker. Kung lalabis pa doon, baka maaga siyang mawala sa mundo. Ngayon, ang taong ito nawala ng pag-asa. Nakaw, sabi niya, ano ba lang silbi ng aking kayamanan? Hindi ko na i-enjoy dahil meron akong karamdaman. Meron akong sakit. Kahit palang isang tao ay ubod ng yaman kapag may karamdaman. Abay, hindi mo pala ma-enjoy ang iyong kayamanan. Dahil pagdating sa sakit, mga kapatid, ito po ang katotohanan. Kung ikaw ay may pera, pwedeng mag-drive ang sasakyan mo. Tama? Kung ikaw ay may pera, kahit mag-hire ka, na maraming mga maid na magwalis, na magluto, lahat pwede kang mag-hire dahil may pera. Amen? Mag-drive ng yung helicopter, mag-drive ng yung aeroplano. Pwede kang mag-hire ng tao. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, wala pa akong nabalitaan na may isang napakayaman na para maibsan yung kanyang sakit na nararamdaman, babayaran kita ng ilang na milyones. Ikaw ang magdadala. Susuhulan kita. Ikaw ang magdadala ng aking sakit. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Everybody say praise the Lord. Wala tayong pwedeng suhulan. Na pwedeng bayaran natin para siya ang magdadala ng iyong karamdaman.
ng iyong sakit. Di ba? Wala. Kaya health is wealth. Kaya, ma-appreciate natin mga kapatid. Ha? Kung tayo po ay mayroong malusog na katawan. Hallelujah. Ngayon, nagbigay ka pa ng oras para sa panahon. Pagkatapos, malusog pa ang iyong katawan, isunod mo ng yaman. Dahil mo pa si John Rockefeller. Ha? Kaya mga kapatid, napakayaman, pero nawawala ng pag-asa sa buhay. Iniinda niya yung karamdaman niya araw at gabi, balisang-balisa, lahat ng kanyang mga pangarap. Kaya narinig ko si Pastor Art Aquista. Last na napakinggan ko yung testimony niya nung prayer and fasting namin sa Kinabawan. Nakatungkod siya. Doon ko narinig, doon ko napakinggan. Sabi niya, nakita ko sa buhay ko kung paano ako ginamit ng Panginoon. At kung paano din ako pinagpapala ng Panginoon. Naabot ko. Nagkaroon ako ng tagumpay. Pero nung dumating sa akin ang karamdaman, na-realize ko, wala pa lang pinaka-the best, pinakamahalaga sa buhay kung papaano ka magiging malapit sa Diyos. Papaano mo ihandog na lamang ang buhay mo dahil wala ka ng choice. Sabi niya, ang income niya, mga kapatid, dahil kanyang nasa abroad. Kasi maraming mga negosyante, maraming members. Kaya talaga namang, pero nung dumating ang karamdaman, sabi niya wala nang pinakamahalaga sa buhay, kundi papaano tayo maging kalulugod sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Amen. So, masigla na tayo ngayon. Amen. Dahil daig natin si Rockefeller, John Rockefeller. Dahil nakaka-praising pa tayo. Hallelujah! Nakakapagpupit pa tayo. Kahit ano po mga kapatid, ha? Yung gagawin natin, ito na ang tamang panahon na samantalang mayroon tayong malusog na katawan. Gusto ko Panginoon makita yung the best na paglilingkod natin, the best na pagpupuri natin. Hindi kung saan mga kapatid, hindi na may taas ng kamay, paralisado na. Gusto kong magpuri, isip na lang. Pero ngayon ang panahon, tamang-tama. Kung minsan tinitipid natin ang Panginoon, hindi natin nabibigyan ang ating Panginoon ng pinaka-the best na worship dahil parang ayos lang sa atin. Pero mga kapatid, ma-appreciate mo kapag ikaw'y nasa banig ng karamdaman. At ngayon, handyan ka. Pagkatapos mga kapatid, hindi natin na ihahandog na ibibigay ang ating pagpupuri sa Panginoon. Ibig sabihin, dapat mga kapatid, sabi nga, the best thing about God is that He has always something fresh for us because He is the author of new beginnings and He never runs out of giving us a brand new start. Let's start to resolve to live our best for God better than we've ever lived before. Kapag ikay malusog, amen? Amen? Mayroon ka pang lakas na pwede mong gamitin sa Panginoon. Kailan mo ba ibibigay ang buhay mong lakas kung wala na? Naghingalo ka na. Kaya mabait talaga ang Panginoon. Dahil sa panahon na mabuksan ang ating isipan, maging committed tayo sa Kanya, bibigyan niya pa rin tayo ng pagkakataon. Yung ating mga pagkukulang, mga kapatid, pupuna ng Panginoon yan para tayo makapaglingkod ng lalong mas maayos sa ating Panginoon. Samantalang ang ating mga katawan ay able pa, malusog pa. Health is well. Talaga na. Apat itong bibigyan ko ng mga kapatid ng diin na kung bakit nasabi ko sa aking pambungad na mensahe kanina na dapat ma-enlighten ang ating
kaisipan sa ating kalagayan kalagayan ngayon, na tayo pala kung ikaw ay anak ng Diyos, napakayaman po pala natin. Amen. Isa lang ang mayaman. Amen. Ako nagpapasalamat ako, parang kinikilig ako. Kinikilig ako mga kapatid. Dahil one time, nung naglilinis kami dito, sabi ni Sister Deborah, alam ko na pa, kasi dito sa atin, ilan-ilan na tayo, may mga bansag, may mga code name, may mga kuan ba? May mga nickname, ay may mga kuan ba? Name. Ano po? Ha? Code name. Code na lang, code na lang. Kung nababanggit na hindi na talaga makalimutan natin na si kapatid si Arias, ang code name niya, wisdom and knowledge yan. O, hindi na natin makalimutan niya sa wisdom and knowledge yan. Amen! Ay magaling na code name yan. Kailangan niya. Ngayon, mayroon pang iba-ibang code name. Binigyan din ako ng code name, Mr. Dave. Tapos nung narinig ko, natuwa ako. Kasi siya, sabi niya sa akin, alam ko na pa, dome blessing. Dome blessing. Kasi mula sa pulang narinig sa akin, puro blessing. Sabi ko, yes! Hindi ako naman. Ikaw naman, wala kang galang sa akin. Sabi ko, good. Hallelujah. Amen. Praise God. Kaya ipinamukha ko lang sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na kung ikaw anak ng Diyos, napakayaman natin sa mga dahilan. Dalawa pala yung dahilan. Pero kapag nalaman nyo pa ang pang-apat, sasabihin nyo na napakapalad ko pala. Talaga natin, pag malaman nyo ang panghuli, na dahilan kung bakit matatawag, napakayaman. Hinahinaan natin, magmarinig tayo. Dahil sa first week, wala na tayo dito. Pupulutin tayo sa kangkungan. Hindi naman. Ayan ang kagandahan sa mga anak ng Diyos. Ang laki ng problema. Tawanan mo ang iyong problema. Hallelujah. Hindi naman ako naguri, hindi naman ako nawala ng pag-asa, hindi naman ako nalungkot. Dahil si Dom Blessing ang pansang sa akin. Mayroon, palakpakan natin mo. Next, bakit napakayaman ang mga anak ng Diyos? Pangatlong dahilan, your family is priceless. Your family is priceless. Ano ibig sabihin niya? Yung pamilya natin, mga kapatid. Hello? Yung pamilya natin, kahit limpak-limpak pa na ginto, kahit limpak-limpak pang salapi, hindi kayang bayaran ang halaga ng pamilya natin. Hindi. Bigyan ko kayo prueba. Para sa mga anak ng Diyos. Para makarelate tayo dito. Tayong mga magulang. Hindi natin matiis kung ang ating mga anak ay nasa kapigatian, nasa tinatawag na kahirapan. Yung kalagayan bang kaabang-abang na kung parang tinutusok yung puso mo na tingnan ang kalagayan ng iyong mga anak. Ako mga kapatid, ano lang ako. Pero sa totoo lang, deep inside, habang nakikita ko ang pagsisikap ng mga anak ko, deep inside, sabi ko, one of these days, ang pangarap ko sa kapulihan ng Panginoon. One of these days, alam ko, God never disappointed to those who put faith and trust in God.
Ang mga nagtitiwala sa Panginoon, may panahon talaga. Na i-honor ng Panginoon ang iyong pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, ang pinag-usapan kasi bakit our family is priceless. Kasi ang pinag-uusapan dito mga kapatid, buhay na walang hanggan. Ang ating buhay sa kabila. Ang buhay dito, nakita naman po natin mga kapatid, kung naghihirap ang mahal natin sa buhay, talagang dinaramdam ng ating puso yan, mga kapatid. Ano kaya? Sige nga, maggulay-gulay tayo. Ano kaya, mga kapatid? Bakit priceless? Hindi mabala na hindi po mabili ng anumang halaga ang pamilya, ang mga anak, ang pamilya, sabihin natin, nanay, tatay, mga anak, buong pamilya, hindi mapipilian ng anumang kayamanan. Dahil, mga kapatid, ang buhay natin ay hindi hanggang dito lamang. Everybody say praise the Lord. Hindi hanggang dito. Kaya kung naging maalwan ang buhay dito sa Sanglibunan, sabi mayroong kasabihan, sabi nga, all things in this world are temporal. Anong tawag nito? All things in this world are temporal. If they go well, enjoy. It won't last forever. Kung maganda daw, na ikaw na binigyan ka ng pagkakataon na maganda ang tayo ng iyong kabuhayan o buhay natin, yan, i-enjoy mo yan. Amen? Amen. Dahil, sabi nga, it won't last forever. Hindi naman mga kapatid, tuloy-tuloy na yan na enjoyment natin. Kapag binigyan tayo ng pagkakataon na ika nga, binless tayo mga kapatid, i-enjoy natin. Dahil hindi rin yan forever. Pero ito naman ang katapat mga kapatid. If they are going wrong, if they are go wrong, sabi, don't worry. It can last longer. Either. Ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw man ay pinagpala, i-enjoy mo yan. Pero kung hindi, huwag kang mabalisa. Huwag kang maproblema. Dahil yan ay hindi rin magtatagal. Hindi rin yan habang buhay. Dahil ang buhay dito sa mundo, ika nga, parang gulong. Minsan ay nasa ibabaw, minsan naman ay nasa ilalim. Hindi natin. Kaya nga sabi nga, don't judge a person forever mo dahil hindi mo alam. Baka ngayon ikay nakaanga, baka balang araw, nasa ibabaw. Hindi natin alam kasi. Lalong-lalo na, mga anak tayo ng Diyos. Talagang ang programa ng Diyos, ang layunin ng Diyos para sa atin mga kapatid, magagandang buhay talaga. Yan talaga ang plano ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya, third reason why ang mga anak ng Diyos ay mayayaman. Dahil napakapalad po ang isang pamilya. Nasakit man, pero hindi pa tapos ang laban. Napakapalad ang pamilya na intact na naglilingkod sa Panginoon. Sama-sama naglilingkod sa Panginoon. Dahil alam po natin mga kapatid, ang sabi sa Acts chapter 16, verse 31, and all thy household shall be saved. Kaya ang pamilya ay hindi talaga mabibili ng anumang halaga dahil mga kapatid, mayroon pong binitawan
na salita ang banal na kasulatan na ibig niya talaga buong pamilya maliligtas. Palagpakan natin ang Panginoon. Maliligtas. Hindi pa matapos ang laban. Pero kapag kaintak ang buong pamilya na naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, meron kang hindi matumbasan na kayamanan. Dahil, inuulit ko, bakit naging priceless? Dahil may buhay sa kabila. At kung sakali, merong mapahamak isa sa iyong pamilya, makakayanan mo ka nga, makakayanan pa ng puso. Ano kaya, mga kapatid? Kung ikaw nag-i-enjoy sa buhay na walang hanggan, pagkatapos nakikita ng iyong pamilya na naghihirap doon sa ibaba, ano? Pwede bang bayaran na lang para hanuin sila? Doon sa impyerno para mailipat sa iyo, kaya hindi mabibili ng kayamanan. Amen. Kaya habang may pagkakataon, hindi tayo susukok, mga kapatid. Hindi tayo mawala ng pag-asa. Talagang, dalhin natin sa presensya ng Panginoon na walang maiiwan, walang mapahamak membro sa ating pamilya. Kaya kung ikaw may pamilya, lahat naglilingkod sa Panginoon, napakayaman. Palagpagan mo. Ganun ka man, mga kapatid. Yan ang goal po natin sa buhay. Hindi na tigas kasi ng ulan, bahala naman. Alam na lang katotohanan. Paida. Tigya ulo nila. Nga ako mapadalahi. Pa-impierno man ko sila. Bahala sila. Kabalo na sila sa kamaturan. Impierno bala sila. Basta ako yan lang. So what? Punami makere mo kaya, mga kapatid, ng ganung damdamin, sabihin mo na lang, katigas ng ulo. Huwag natin isuko sa Panginoon. Manalangin tayo. God will make a way when it seems to be no way. Talakpakan natin ang Panginoon. Lastly, panghuli, mga kapatid. Ito na yung sinasabi ko. Doon sa pambungad, nasagot na yung panghuli. Yung sa pambungad introduction ng aking mensahe, nasagot na sa panghuli. Ito ang huli, mga kapatid. Your time is gold. Your health is wealth. Your family is priceless. Then, your Savior, everybody say Savior. Your Savior is the greatest treasure of all. Palakpakan natin. Amen! 16:26 ng Matthew, ano ang pakikinabangin ng tao? Makamtan niya ang buong sanglibutan. Sobra ka pa kay John Rockefeller, na si John Rockefeller ay napakayaman, mga kapatid. Higit ka pa doon. Pero walang saysay din yan. Kahit iyon na ang buong sanglibutan, kung ang iyong kaluluwa ay mapahamak. Kung ang iyong kaluluwa ay pupunta sa impyerno, ano ang pakikinabangin ng tao? So, you are our greatest treasure, no other than the Lord Jesus Christ. Ano mang mangyari, huwag tayong iwalay sa Kanya. Ano mang mangyari, magpatuloy tayong maglilikod hanggang kamatayan, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, ito po ang tanging kayamanan, dakilang kayamanan na maangkin ng sinuman. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yan ang alok ng Panginoon na dakilang kayamanan para sa lahat. Pero kung ayaw mo, sorry. Pero walang sinisino-sino, walang tinatanging tao ng Panginoon. Offer ng Panginoon ang greatest treasure na ito. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Let us worship. Hallelujah! Come on, tayo.
Kaya mga kapatid, ibalik po natin ang papuri at kasasalanan sa ating dakilang Panginoon sapagkat nagkaroon po tayo ng pinakadakilang kayamanan pag nakamtan po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Ikaw po ang pinakamapalad na nabubuhay sa mundo dahil ang buhay na ibibigay ng ating Panginoon ay hindi buhay na pansamantala, kundi buhay na walang hanggan. 100 taon ka na doon, nagsisimula ka lamang. 1,000 taon ka na doon, nagsisimula ka pa rin lamang. 1,000,000 taon ka na doon, nagsisimula ka pa lamang. Dahil ang buhay na walang hanggan ay walang katapusan. At yan po ang ibig ng Panginoon na ang lahat ng tao ay maligtas. Dahil kapag ang tao ay napahamak, mga kapatid, siya ang nanong kaaba-aba, kahabag-habag sa lahat ng nilalang. Mabuti pa, hindi na siya ipinanganak.